Let's proceed now to our teaching. The message for today, huling mensahe sa taong ito ay pamagat na The Story of Silent Bird. Silent and Simple Bird. Isang story, isang kwento ng tahimik at napakasimpleng kapanganakan. Basahin po natin ang ating pong scriptures ay nasa Lucas chapter 2, 1-7. Siguro hindi naman kalabisan, tayo pong lahat ay tumayo. At ating pong bigyang parangal ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Panginoon, salamat sa iyong salita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakarinig ng pagkabasa ng iyong banal na salita. Mangusap po kayo sa aming sitwasyon, sa amin pong church, sa mga tahanan. In Jesus' name. Amen. Amen. Tapo yung makakaupo na. Meron pong isang professor at isang driver na matagal na po sila magkasama. Itong professor na to ng chemistry ay sikat na professor. Siya po ay madalas na inimbitahan sa iba't ibang mga institutions, lalo na yung mga universities and colleges to give series of lectures about chemistry. At dahil matagal na silang magkasama nitong kanyang driver, ay bigla na lang naisipan ng driver sa araw, sabihin na, alam mo, Prof, lahat ng lectures mo kayang-kaya kong i-deliver eh. Sa tagal na nating magkasama, yung mga lessons mo ay pwede ko nang ituro. Sabi ng professor, nagdidelirio ka. Hindi mo kayang ituro yung aking mga lectures. You cannot deliver my lectures to university students and professors. Sabi niya, subukan natin. Total, yung ating pupuntang isang university ngayon, na nagdadrive yun sila, ay hindi naman tayo kapwa kilala doon sa mukha. Kilala ka sa pangalan, pero hindi ka nila kilala sa mukha. That time, wala pang internet. So, nagkasundo sila na magbalat kayo. Yung driver, sinuot niya yung damit ng professor. At yung professor, siya yung nag-drive. No? Kasi naghahamon yung driver na siya ay kayang-kaya niya nang i-deliver yung lecture, yung sermon, yung lesson. So pagdating sa university, tumayo yung driver, nagdamit professor, and he delivered smoothly, no? Yung lecture ng professor, word for word. Pagkatapos niya i-deliver yon, standing ovation, yung buong crowd, namangha ng gusto. Na talaga namang napakahusay ng pagka-deliver ng driver. Nagbalat kayo bilang professor. Ito na ngayon. Sabi ng MC, total naman ay matagal, haba pa yung ating oras, marami pa tayong oras, at minsan lang natin makasama itong ating professor, magkaroon tayo ng question and answer. Ayun ang problema. Kasi unang tanong pa lang, tirik na siya. At sumunod pa yung ibang tanong, sunod pa ibang tanong. Sabi niya, kailangan hindi ako mapahiya dito. Kailangan malusutan ko to. So sabi niya, with a sarcastic laugh, no? Yung tawang kontrabida. Sabi niya, matagal na akong professor ng chemistry, umiikot ako sa iba't ibang universities. At itong university na to, sabi niya, kilala ito eh. Matatalino yung mga tao dito. Pero nabigla ako sa inyong mga tanong dahil napakawalang kwentang mga tanong. Sabi niya. Napakadaling mga tanong, hindi na
Dapat pag-aksayahan ng aking oras dahil kayang-kayang sagutin niya ng aking driver. Halika, driver. Ikaw ang sumagot ng mga tanong. Mga kapatid, hindi dahil alam natin at kaya nating i-recite, ay talagang alam natin mula sa ating mga puso. Hindi porket word for word ay kaya mong i-deliver ang mensahe ng Christmas. Hindi nangangahulugan na isinasabuhay mo ito and totally naintindihan mo siya sa iyong buhay. Christmas has become a common, very common, familiar story na wala na po siyang halos meaning and substance sa ating mga buhay. Why? Because we were born in this country and we celebrate Christmas from September 1 all the way hanggang Chinese New Year. At dahil sobrang naging common, wala na siyang meaning, wala na siyang substance, pero kaya natin siyang i-recite. Kaya natin sabayan yung mga celebrations. Because of this, mga kapatid, we need to hear Christmas again from the Bible. Marami pong mga intellectual discussions with historical footing. Ibig sabihin, mayroong support from history na umiikot sa buong mundo patungkol sa Christmas. At alam na alam natin ito, katulad tayo ng driver, na kayang-kaya nating i-recite, kayang-kaya nating i-deliver ang Christmas. For example, naniniwala tayo at ang buong mundo, walang nagde-dispute dito, that the birth of Christ o yung Christmas ay naging dividing line ng history. So nag-aral kayo ng history, alam niyo na bago pinanganak si Christ, ang bilangan ng tao na ipababa. Nung pinanganak si Christ, ang bilangan ng taon paakyat. Siya yung naging dividing line from BC, ibig sabihin before Christ, to AD or Anno Domini, ibig sabihin nung pinanganak si Jesus, paakyat na yung bilang ng taon. Isa lang po yan, mga kapatid, sa marami that provide enough reasons sa atin to celebrate this season. Nang dahil pala sa pagkapanganak ng ating Panginoon, ang bilangan ng taon ay paakyat. Bago yung takbo ng history. Isa lang po yan. Sa napakaraming dahilan na dapat nating ipagbunyi o ipagdiwang ang Pasko. Ngunit mag-ingat. Our celebrations ay kailangan ng sentro niyan ay yung tagapagligtas na dumating sa atin bilang isang tao na katulad natin. Maliban dyan, sa ganyang kaisipan ng pagtanggap at pag-celebrate ng Christmas, lahat ng celebrations natin, mga kapatid, ay magiging empty, ibig sabihin walang laman, walang meaning, at ito ay paghahabol lamang sa tinatawag nating consumerism. Na kailangan lagi tayong maraming handa, na kailangan lagi tayong maingay pagdating ng Christmas. No wonder, pag dumating yung disasters katulad ng Typhoon Odette, sasabihin ng mga tao, we do not know how to celebrate Christmas. Why? Because our conception of Christmas, ang ating orientation ng Christmas, ay puro pagdiriwang, puro kainan, puro ingay. Kaya pag may disruptions na dumating, sasabihin natin, hindi natin alam paano iraraos ang Pasko. Dahil hindi na siya nakasentro kay Jesus. Yung ating binasa kanina, ang umpisa ng Christmas. At anong klaseng celebration mayroon dito? Wala. Anong uri ng pagkapanganak? Tahimik at simple. Bakit? Bakit ganoon ang unang Pasko? At bakit hindi natin ito sinusundan? Bakit parang lumihis tayo sa biblical presentation ng Christmas bilang pagkapanganak sa isang helpless baby boy doon sa sabsaban. Ba't nakalimutan natin ito, mga kapatid? So why was the first Christmas silent? And why is it important na ma-recover natin yung katotohanan ng totoong meaning ng Christmas bilang mga Kristiyano?
Ayan yung mag-offer ako sa inyo ng mga ilang biblical insights mula sa Gospel of Luke, yung ating binasa kanina. Bakit tahimik? At bakit simple lang yung unang Christmas? At bakit natin siya kailangan i-recover? Number one, because the story of silent and simple birth of Christ ay tugon ng Diyos. It is God's response towards fanfare. Ibig sabihin yung ingay ng mundo. Yung pagiging magarbo ng mundo. At saka excessive display of power. Mayroon kasing konteksto yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin natin ng excessive display of power? Yung labis-labis na pangangalandakan ng kapangyarihan ng mga taong namumuno sa mundong ito. So yung silent tsaka simple birth of Jesus, yun po yung tugon ng Diyos sa mga bagay na to. Ang context po niyan ay ganito. Si Caesar Augustus, formerly ang kanyang pangalan si Octavian, he rose to power matapos niyang talunin si Mark Antony at saka si Cleopatra sa Battle of Actium. Okay? So rival sila noon. In fact, mas marami yung tauhan ni Antony. But Octavian managed to defeat Antony. Saka si Cleopatra. Now, nung siya naging Caesar, ibig sabihin siya yung naging king or emperor, he changed his name from Octavian to Augustus. Augustus was an excellent ruler. Huwag natin siyang i-portray agad bilang masama. Siya po isang maayos, magaling, mamuno. Napaunlad niya ang imperyo ng Roma. Maybe he expanded the territory. Binigyan niya ng magandang buhay ang mga tao. But pride sa kanyang puso bilang uncontested ruler. Wala nang papantay sa kanya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Supreme ruler of Roman Empire eclipses his good achievements. So natabunan ng pride, mga kapatid, yung magandang nagawa niya. The world during the time of Augustus and Jesus ay ganito yung makikita mo. Giyera, pagkawasak, brutality, and immorality. Pagkaraan ng 2,000 taon, tanong ko sa inyo, may nagbago ba? Mayroon bang improvement diyan sa mga bagay na kinaharap ni Augustus at ng ating Panginoon? Bilang supreme ng kanyang kapanahunan. At isipin natin, mga kapatid, mahalaga ito. Wala pong konsepto ng democracy na mayroon tayo ngayon ng kanilang kapanahunan. Okay? Yung balance of power, hindi yan nag-exist noon. Ito po ay isang totalitarian, dictator-style leadership. Kung anong sasabihin, yun ang mangyayari. At yung mga nasasakupan, susunod lang po yun. At hindi magrereklamo. Or else. Doon sa height of his power at saka accomplishments bilang emperor, Augustus, nagpalabas siya ng decree, yung ating binasa kanina sa Luke, for a census to be conducted sa lahat ng kanyang imperyo. The reason, mga kapatid, at saka motivation ng census na yan ay klaro. Greed, yung kasakiman, gripped his heart. He wanted to make sure na yung imperial taxes ay makolekta ng maayos mula sa mga tao at dadalhin sa Roma upang dagdagan pa yung kanyang karangyaan. Yan yung background. Kung bakit mula sa Nazareth, kailangan umuwi ni Joseph sa Bethlehem. Kasi taga doon siya talaga. Dahil dyan sa census na yan, ni Augustus. Flashiness. Yung garbo, magarbo. Saka ostentatious display of power will always result to burden and heavy load for the common people. Yan po yung
leadership style ng mundo. Kailangan panatilihin yung ating status bilang superpower. Kailangan panatilihin yung ating status bilang exclusive community. Exclusive number one church. Diba? At ang result niyan, laging burden, kabigatan, and heavy load for the common people. Naintindihan yung sinasabi ko? Yung status na pilit nating pinoprotektahan will always result sa paghihirap ng mga tao. The powerful leader commands, yung mga tao naman will just simply comply na may takot and intimidation. Now imagine, yung siyam na buwang buntis ay kailangang maglakad ng napakalayo just to comply. Yan sinasabi ko. Pag sobra-sobrang paghahanap ng power, ng glory, sobra-sobrang pag-protect sa status, kalalagayan, may mga taong magsasuffer, wala tayong pakialam kahit sino, kahit buntis. Maglalakad yan sa disyerto just to comply. Good news is, that is not the way of Christ. That's the good news. Kasi mayroong alternatibo sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi natin kailangang i-submit yung buhay natin sa mga ganitong uri ng leadership kasi mayroong alternatibong buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Klarong-klaro yan. The sad thing though, ang nakakalungkot ngayon mga kapatid, kasi mga tao, including Christians, hinahanap pa rin nila yung mga katulad ni Caesars ng mundong ito para maging leader nila. Instead of looking at the leadership of Jesus. Tama ba? Anong klase ng pag-aaral ang ginagawa ninyo upang hanapin ang tunay na mamumuno sa Pilipinas for the next 6 years? Hindi ba tinahanap ninyo yung mga quality na mayroon si Caesar, Augustus? Mahusay, magaling magsalita, galing sa ganitong pamilya, o galing sa hirap, na biglang nagtagumpay. I mean, come on. Think. As Christians, let us practice discernment. Hinahanap pa rin natin yung mga taong flashy. Sa halip na, ano bang quality ng leadership meron ng ating Panginoon? Sinasabi natin, we want to follow Jesus, pero we betray Him. Pinagkakatulungan naman natin at the same time si Jesus sa pamamagitan ng pagnanais. Doon sa isa sa mga temptations na si Jesus mismo ay kanyang tinalikuran. Ano yon? To become powerful. Anong temptation sa kanya ni Satan? Isa sa mga temptations. I'll give you all the kingdoms of this world. You will become powerful. Sambahin mo lang ako. Sabi, inayawan niya ng ating Panginoon. Iwiniksiya ng ating Panginoon. Ngayon, sinasabi natin mga Kristyano, we want to follow Jesus, but at the same time, we desire power. Na tinalikuran ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, katulad lang ng mga nauna sa Kanya at mga makapangyarihang mga tao, pagkatapos ni Caesar Augustus, unknowingly, ibig sabihin, hindi niya napapansin na siya ay instrumento lamang sa kamay ng Diyos upang anuman ang sinabi ng Panginoon at ang kanyang sovereign will, kanyang kalooban, ay mangyari. Naalala niyo si Darius? Naalala niyo si Cyrus? Naalala niyo even Nebuchadnezzar? Mga powerful kings? Ginamit lamang sila ng Panginoon upang maganap ang kanyang kalooban sa buhay ng Israel, including Augustus. In this case, mga kapatid, the birth of the long-awaited Messiah, yung inaantay ng Messiah, will be facilitated. Di ba? Kasi ang hula ng Bible ay Isaiah, Micah, sa Bethlehem ay papanganak. Kaya nung naglabas ng decree si Augustus,
na kailangan ng census at kung saan ka pinanganak, doon ka dapat magpatala. So, umuwi si Joseph at si Mary. That's what happened. Ganyan magplano ang Diyos. Gagamitin niya kahit sino pa. Matupad lang ang kanyang pangako para sa atin. Kaya nga, sabi ko dito, kahit ganon kapangyarihan, undisputed, uncontested ruler si Augustus, hindi niya alam na siya ginagamit lamang ng Diyos. Dahil lahat naman ng kapangyarihan ay galing sa Kanya. Sabi ni Jesus kay Pilato, hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi yan ibinigay sa iyo mula sa langit. Juan chapter 19, verse 11. Pansinin ang mga halimbawa ni Jesus in contrast doon sa sobrang garbo at karangyaan ng imperyo ng Roma at ng imperyo ng kasalukuyang panahon. Mga halimbawa ni Jesus tungkol sa buhay sa kaharian ng Diyos. Ano mga halimbawa ni Jesus na inihalin tulad sa atin? Buto ng mustasa. At sabi ni Jesus, pinakamaliit yan sa lahat ng seeds. Ano pa? Mga halimbawa ni Jesus, alipin. Mga halimbawa ni Jesus, mga bata. Sabi ni Jesus, kung hindi kayo maging katulad ng mga bata, you will not enter the kingdom of God. And our standard is this. Standard ng ating Panginoon, ganito. Ano pa? Mga ibon. Yan yung mga halimbawa ni Jesus. Prostitutes. Yung mga walang-wala. Mga mahirap. Mga tupa. Di ba? Yan yung kanyang mga halimbawa. Dahil sinasalungat ng gospel, yung labis-labis, walang pakundangang paghahayag, display of power ng mga rulers of this world. Again, mga kapatid, as mentioned, ilang beses na sa pulpit na to, tayo bilang church ay babalik doon sa authentic Christianity kung saan ang ating mga buhay ay governed by silent prayer. Kaya lagi tayo nagpipray. Pagdating nyo dito, bago mag-worship, nagpipray tayo personally. Intimate worship, selfless service. Kung gusto mo ng buhay na totoo, sinasabi ng ating Panginoon, ito yon. Authentic, personal, and corporate worship, and passion for the lost. That will be our priority as a church. Because that is our calling. Maliban dyan, mga kapatid, wala nang iba akong alam na disenyo ng Diyos para sa church. The church is designed to become powerless and exist in obscurity so the power of Christ will be displayed and challenged. Sa Tagalog, ang disenyo ng Diyos sa church ay maging mahina upang umasa lamang tayo sa Panginoon at yung ating pag-iral halos hindi tayo napapansin ng mundo upang ang kapangyarihan lamang ng Diyos at ni Kristo ang mahayag dito sa ating mga buhay. Sapagkat ang paalala sa atin ni Pablo ay ganito, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. How we hate weakness. Di ba? But Paul and Jesus celebrated weakness. Why? Tuloy ko muna mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Why? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Sayin natin sa English. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Very quickly, mga kapatid. Ito yung values ng mundo. Ito yung umiiral sa mundo na tayo mga Kristyano minsan gusto rin natin sundan. Versus values of the kingdom.
Pansinin natin anong klaseng buhay meron tayo dito. Number 1, force and intimidation. Lagi nagpapakita ng puwersa ang mundo. Ang goal is to intimidate us, for us to submit, versus powerlessness and gentleness. Si Jesus dumating sa mundo doon sa sabsaban. Pinakamababang uri na yun. Nasaan tayo dyan? Itong church na to, number 1 ito noon. Really? Is that our goal? Number 2, fanfare and ostentatiousness. Ibig sabihin yung labis-labis na bongga. Labis-labis na rangya. Yan. Minsan ganun din tayo. Versus obscurity and meekness. Obscure, ibig sabihin yung nandyan pero hindi mo ganong napapansin. Di ba? Ang sabi ni Jesus, yung pagiging born again, katulad yan ng hangin na nandyan pero hindi mo alam kung saan galing at saan pupunta. Sabi niya kay Nicodemus, yet we desire to be number 1. Gusto natin nandoon tayo sa pinakasukdulan lagi. Number 3, productivity. Yan, hindi ka tao kung hindi ka productive. Kaya kang kwenta. Yan sabi ng mundo. And relevance. Kailangan meron kang laging magawa. So mga pastors, in quest to become relevant, kakandidato. Para mas marami daw silang magawa. Productivity and relevance versus weakness and reliance on God's power. Nawala na yung reliance. Ibig sabihin yung pag-asa natin, umaasa lang tayo sa Diyos. Number 4, the Caesars of this world. Yung katulad ni Augustus, yung mga namamahala, nagpapatakbo ng mundong ito, force us to come to them. Punta kayo dito sa akin. Ngayon din. Di ba? Uwi, magpatala kayo doon. The owner and ruler of the universe humbly came to us. Largely unnoticed. Yung mayari ng buong universe, dumating sa atin. Pinuntahan tayo. Yung mga ruler of this world, utusan tayong pumunta tayo sa kanila. Mabilis pa sa 4:00. But the owner of the universe humbly came to us. Lahat ng labis, mga kapatid, labis ng magarbo, maingay, mabilisan, at may kaakibat na pagbabanta, at palaging nag-uudyok sa buhay ng pagmamadali, ay dapat iwaksi dahil hindi ito galing sa Diyos. You're making decisions? Mag-decide ka na ngayon kasi bukas wala na yan. You don't have time to pray. Abandon that. I'm telling you. That's not from God. Bilisan mo na to dahil mag-expire ito. Hindi mo na consult ang Panginoon. That is not from God. Kung hindi mo gagawin ngayon, may pagbabanta na you will lose this one. That's not from God. Kahit gano'n pa yung kaganda. Hindi ito kailanman gagawin sa atin ng isang sanggol na piniling isilang sa isang sabsaban at nangangailangan ng kalinga ni Maria at Jose. There will never be coercion and intimidation with Jesus. Okay? Balansin natin ang ating buhay. Nawa, itong pandemic na to at itong mga kalamidad na dumating sa atin, magdala sa atin uli dito sa kaisipang ganito. Ganito pala ang Diyos. Ganito pala ang landas ni Jesus. In contrast doon sa mga umiiral na kapangyarihan sa mundong ito. Number 2, the story of silent and simple birth is the perfect symbol of the life and works of Christ. Yung simple at tahimik na pagkapanganak, yun po yung perpektong simbolo kung anong klaseng buhay at ministry mayroon si Jesus. Balikan natin yung professor at saka yung driver. Tayo yun eh. Inaakala natin na tayo ay punong-puno na ng information. Akala natin, alam na natin lahat. Pero ang totoo,
masyadong limitado, masyadong makipot, makitid. Minsan, sectarian lang yung ating alam sa buhay at ministry ni Jesus. Pag hindi yan Baptist, hindi yan totoo. Minsan ganun tayo eh. No, para bang ang Panginoon ay kumikilos lang sa buhay ng mga Baptist. We think the birth of Jesus is all about our personal salvation. Ganyan ka rin ba? Dumating si Jesus para iligtas tayo. Totoo yun, 100%, pero hindi lang yun. Marami pa pong inasikaso ang ating Panginoon at in-offer sa atin sa kanyang pagdating. Hindi lang yung ating personal na pagkakaligtas mula sa impyerno. So anong sinasabi ng Bible? Number 1, when Jesus came, there was an inauguration or He inaugurated the kingdom of God. Nung dumating si Jesus, inimplementa ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dumating din yung kaharian ng Diyos. Naglagay ako ng ilang mga verses dyan. Ang iba hindi ko na nilagyan. Number 2, naging available yung salvation para sa mga tao. Yan yung alam natin. Na dahilan ng Christmas upang iligtas tayo. Pero ngayon, isa-isahin ko, mas marami pa. Number 3, mayroon tayong tinatawag na offer ng ating Panginoon, cosmic redemption. Romans chapter 8, 20-21. Ano ibig sabihin? Hindi lang ikaw ang ililigtas at babaguhin ng Panginoon, even the nature. Sabi doon, the whole of creation groans and waits patiently for the redemption. Okay? Number 4, the birth of the church. Number 5, the defeat of sin and death and Satan. Yan. Next, the certainty of resurrection. Yung kasiguraduhan na muling pagkabuhay. Judgment for the wicked. Rewards and eternal life for the righteous. And eternal damnation of Satan and his demons. At ito pa, the new heavens and new earth. Yan po, ganyang kalaki ang project ni Jesus. Hindi lang yan limitado sa pagliligtas niya sa atin. So, ano ang mahirap dito? At ano mahirap lunukin dito? Ito po yon. Kung ikaw, si Jesus, at naatasan ng ganyan napakalaking project na parabang imposible, hindi ba resonable na pagdating mo dito, ang gagawin mo, ipakita ang iyong kapangyarihan, kumilos ng mabilis, tanggalin mo na yung day offs and retreats sa gilid ng mga bundok upang manalangin. Tama ba? Kung ganito kalaki ka-urgent itong gawain ito, hindi ka na mag-aaksaya ng panahon. Pupunta ka muna doon sa mountainside and you will pray because I have such a great task to finish. Lagi tayo namamadali. Pero si Jesus, hindi niya yung ginawa. Jesus faced all of this with steady prayers and constant communion with His Father. Paano ito ginawa ng ating Panginoon? Ganito kalaking project, ha? Anong kanyang sistema? Prayer. Communion with the Father. And He started conquering the world. Hindi katulad ni Caesar, who conquered the world with sword and spear, but he conquered the world by conquering the hearts of men through the power of the Holy Spirit. Landas ni Jesus noon at ngayon. At sana, nandito tayo sa landas na to. Number 1, ito landas ni Jesus. In celebration of Christmas, isipin natin ito. Jesus is never afraid to enter our vulnerability. Sa Tagalog, hindi kailanman natatakot si Jesus na pumasok sa ating mga kahinaan, sa ating mga kakulangan. He became vulnerable. Mga kapatid, Jesus relied on Joseph and Mary for his needs as a child. King of Kings, the owner of the universe. Inasa niya kay Mary, kay Joseph, yung kanyang kapakanan bilang sanggol.
Ganun din, He subjected Himself to rejection. Yung indifference, alam mo, sakit din ng mga Pilipino yan eh. Yung wala tayong pakialam. Yung ba sa sobrang dami na suffering na dinanas natin, hindi na tayo tinatablan ng suffering. Pag nakakita ka ng news na may mga devastation sa typhoon, parang wala na lang din sa'yo. Di ba? Tawag dyan indifference. Dinanas yan ng ating Panginoon. And He endured the pain of being deemed as unwelcome. Kasi nung buntis si Mary, nandun sila sa Bethlehem, kararating lang nila, sabi ng mga inns doon, wala nang lugar para sa inyo dito. Buti pa yung mga hayop, winelcome sila. He entered our vulnerability. Hindi na takot si Jesus na pumasok sa ating kahinaan. Ang kabalintunaan niyan, mga kapatid, ayaw na ayaw nating aminin that we are vulnerable. We abhor vulnerability. Sinusumpa natin at sinasabi natin, hindi ako mahina. Walang mangangailangan. We reject the idea of relying on others for our needs. Kaya nga usong-uso sa mundong ito yung sinasabing self-made. Ang sinasabi niyan, hindi ko kailangan ng ibang tao sa buhay ko. Contrast kay Jesus. Si Jesus, kailangan niya si Mary at saka si Joseph. Tayo sinasabi natin, wala akong pakialam sa inyo, kaya kong buhatin ng aking sarili. Likewise, we will fight to the end para lang isiksik yung ating mga sarili at tanggapin tayo ng ibang tao. Si Jesus, pinanganak sa sabsabang kasi hindi siya tinatanggap ng mga tao. No wonder, mga kapatid, yung landas ni Jesus nananatiling unpopular kahit sa mga simbahan niya. Ayaw na ayaw nating aminin na tayo mahina. Kaya nga kahit walang-wala na, papakita pa rin na meron. Kakaiba sa landas ng ating Panginoon. So sa mga mahihina, sa mga vulnerable ngayon, doon sa mga silently, may mga sakit kayo and you are grieving, you are in pain, sa mga oras na to, Jesus enters your world of chaos. Hindi mo na may paliwanag anong nangyayari sa iyo, pero hindi mo kayang sabihin sa iba kasi baka mahusgahan ka. Now, believe that Jesus ay pumasok sa iyong buhay ngayon, kahit gaano yung kagulo. Doon sa mga nasa evacuation centers, vulnerable, gutom, walang mga bahay, basa, malungkot, you are not alone in your shanties. Jesus is with you. Kasi hindi na-intimidate ang ating Panginoon sa ating kahinaan at ating kawalan, ating kakulangan. Minsan, ang dapat nating ikagalak ay hindi ang pagtanggal ni Jesus sa ating mga problema at kahinaan. Di ba lagi yan ang prayer natin? Lord, alisin niyo po ito, Panginoon. Lord, alisin niyo po ito. Lord, tanggalin niyo po ito. Minsan, hindi ganon. Kundi ang kanyang pagsama sa atin sa mga ganitong panahon ng ating buhay. Ang sabi niya sa Great Commission, I will be with you always to the end of this world. Number 2, Jesus' way is always silent, but it is not a secret way. Silent siya, simple siya, pero hindi siya sekreto. Nakakalungkot lang, kunti lang nakakaalam. Basahin natin. Lucas chapter 2, 8-14. Ano ba ibig sabihin dito na silent and simple but not a secret way? Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nilang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon.
Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila nagpupuri sa Diyos at maawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. You heard that? Silent but not secret. May mga taong nakakaalam, yung mga open sa pangungusap ng Diyos. Sahin natin sa Matthew. Meron pang isang grupo maliban sa mga pastol. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, ito yung mga magi, mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. See that? Hindi siya sekreto. Hayag na nandito si Jesus. Ngunit bakit karamihan pa rin hindi ito nakukuha? Depende ho yan kasi sa kalagayan ng puso. Para sa mga taong ang puso ay laan sa Panginoon, lahat ng okasyon, gaano man kaordinaryo at payak, ay pagkakataon para sa pagkilos ng Diyos. Anong ginawa ng mga shepherds? Gising lang sila. Dahil gising sila, dumating sa kanila yung mga anghel. Anong ginawa ng mga magi? Matatalino sila. Alam nila, pag lumitaw yung sign na yan, ipapanganak yung King of the Jews. Yun lang yun. Depende yan sa kalagayan ng puso. The rest, lahat ay ordinaryo, lahat ay walang bago. Nasaan tayo dyan, mga kapatid? Challenge sa atin ay ganito. Naririto mismo sa panahong ito, sa oras na to, si Jesus. Nandito siya. He is present. Mayroon bang lugar para sa Kanya sa iyong puso? Tahanan o maging sa simbahang ito? Or katulad lang tayo ng mga may-ari ng inns ng mga panahon na to will say, there is no place for you here. There is no place to rent in this town. And Jesus will remain homeless. Patutuloyin ba natin si Jesus sa ating mga puso? Sa pan-challenge, naririto si Jesus. Gagawa ka ba ng paraan upang madalaw siya at mabigyan ng parangal at kaloob tulad ng mga mago? Malayo ng nilakbay nila. Anong kanilang reason? Sambahin si Jesus. Iiwan mo ba ang iyong munting kabuhayan upang makita lamang siya at mapuno ng kagalakan ang iyong pagod na puso tulad ng mga pastol? Iniwan nila yung kanilang mga tupa. They went to Jesus. Magagalak at aawit ka ba ng papuri at pagsamba sa Kanya kahit walang nakikisabay tulad ng mga anghel? Ang mga challenges sa atin ngayon. Naririto si Jesus, mga kapatid. Sambahin natin siya. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kapatid sa all generations. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us respond with this song. Let us sing from our hearts. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth.
a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly taught us to love one another. Law is love, and His gospel is peace. Chains we shall break, for the slave is our brother, and His name of oppression shall cease. Peace of joy in grateful chorus wail on witness, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. His power and glory evermore, evermore proclaim. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Let's pray. Lord, nakita namin kung gaano kayo kadakila at kabuti sa mga buhay po namin for 12 months, Lord, of this year. I will continue to trust and hope na alagaan nyo kami, sasamahan nyo kami, pagpapalain nyo kami, bibigyan nyo kami ng tagumpay sa darating na taon, papasok na 2022.
Brothers and sisters in the Lord, receive the blessing from Him. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you, and may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year! Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Matagal po tayo hindi magkikita, 1 taon. I'll see you next year. Okay? Be safe. Naway, tanggapin po ninyo ang lahat ng pagpapala at pagkalinga mula sa ating Panginoon.